Hi guys, ayan. Good evening. Tingnan na naman ang get up ko. Nakalimutan ko pa palang maghugas ng mga pinggan. So, dahil maaga pa naman, 5 o'clock pa. Maghuhugas muna ako ng pinggan. And ayan, sasagutin ulit natin yung saan tayo. Medyo against the light tayo. Dito. Ayan, dito tayo. Sagutin na nga lang ulit natin yung mga questions pa ng iba nating mga viewers dito. Ayan, saglit. Ako baka malaglag. Ayan. Bali, may nagtatanong nga ulit. So, habang naghuhugas ako, magsasagot ako ng questions. And, naka-apron ako kasi naka-ready na ako sa pagpasok. Baka mabasa. So, nakatapos na ako maghugas, guys. Hindi ko pa rin nasagot yung tanong nyo. Eto na. Kasi ang hirap i-set up ng cellphone kanina. Yung tanong kung may age requirements daw ba, meron po, depende sa industry pala. Yung ibang industry or yung mga employer, halimbawa, farmer ang papasukan mo, mas gusto nila mas bata kasi syempre, mabigat yung trabaho, magbubuhat, magbubungkal ng lupa or something. So, mas pinipili nila mas bata like mga 35 and below. Yung iba naman, tulad sa amin, sa manufacturing company ay nasa hanggang 40 years old, nag-hire pa sila. Then, may mga kakilala ko na na-hire naman, more than 35, na-hire pa sila sa electronics company So, depende po yung age limit sa kung anong industry yung papasukan mo. And then, may nagtanong din kung ano daw yung mga requirements sa engineering visa. At least, 4 years graduate, college graduate, or kung mas maganda, engineering graduate ka na. Kung hindi naman ay meron kang at least 10 years of working experience do sa related na trabaho na papasukan mo. Halimbawa, sa electronics industry, at least meron kang 10 years na work experience sa Pinas na pwede mong photobomber, na pwede mong hindi ko alam. Basta yun yung magiging edge mo, at least 10 years, kung hindi ka college graduate. So, yun lamang guys, ang mga, kung hindi ka college graduate, or halimbawa, di ka nakatapos ng college, kasi kailangan nga ng diploma, di ba? At least meron kang 10 years work experience. Doon sa, halimbawa nga ay manufacturing company, yung mga ganon. So, pwede ka pa rin mag-apply ng engineering visa. Yun yung minimin ko. Pero hindi ikaw kasi ang mag-a-apply. Oo. Yung agency. Arami kasi nagtatanong paano daw ako nag-apply as engineer visa. Nung nag-apply po ako, hindi ako yung direktang in-applyan ko ay engineer visa. In-evaluate kasi nila yung qualification ko, yung resume ko, yung mga ganon. In-evaluate nila. Dahil sila yung nagsabi na pasok daw ako as engineer's visa. Pero nung nag-a-apply ako is okay lang sa akin yung trainee's visa. Kasi hindi ko nga alam kung may ganun palang engineer's visa So yun, in-evaluate lang nila yung mga requirements ko, yung resume, and then sila nag-decide na qualified naman pala ako sa engineer's visa. So yun lamang guys, see you on our vlog sa susunod bukas or sa susunod everyday. See you everyday. So sana share niyo aming mga videos and sana may mapulot kayong mga ideas and information lalo na sa mga gustong magtrabaho dito sa Japan. And ayan, abangan niyo yung ating sahod reveal, naayos ko pa. Bye!